nawala ng trabaho ng dahil sa online lending apps. So sa mga ganitong sitwasyon o senaryo, ano ba yung maipapayo ko sa inyo kung sakasakaling maharap kayo sa sitwasyon na kayo nawalan ng trabaho ng dahil sa OLA? So, bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube. At kung nagustuhan nyo sa inyo ang video ito ay malaking tulong din po sa aking channel ang pag-like, pag-share at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang at mangutang sa mga OLA. Bagkus ako po'y sumusubok humiram o mag-apply sa kanila upang makita natin o masilip natin ang kanilang pamamaraan ng kanilang pagpapautang at ang paraan ng kanilang paniningil. So kung saan ay magkaroon kayo ng tamang expectations at kung ano yung aking ma-share na real experience about dito sa mga online lending apps para magkaroon kayo ng tamang gabay o guidance dito sa mga sinusubukan natin wala. Uulitin ko, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito. So doon tayo sa nagtanong sa aking comment section at humingi ng payo, no? Hello, Kuya Johnny, ask ko lang po, panay ang text sa akin ng OK Peso na ibaba na daw sa CIC. Basta po, madami sinasabi kasi overdue nawalan po ako ng trabaho. Kasi nga po, hindi po naging maayos ang kondisyon ng katawan ko. Kaya ako nawalan. Kasi panay tawag nila doon sa trabaho ko, kaya di natuloy ako pinabalik ng amo ko. Yun lang. Nakakalungkot lang po yung mga ganitong senaryo na yung tao nagkasakit, na-stress, nagka-problema, nagkaroon ng tawag doon ng sobrang stress and mental illness na naapektuhan yung buong katawan niya, nagkakasakit siya ng madalas. May kilala akong ganyan, ng mga personal na nagkautang sa OLA at halos araw-araw nagkakaroon ng karamdaman dahil nga sa sobrang problema na hindi niya alam kung anong gagawin, kung paano niya babayaran yung mga ito. So yung sinabi niya na OK Peso, kung ibababa na raw siya sa CIC, ibig sabihin nun, isasubmit na raw po siya sa Credit Information Corporation na kung saan ang sinilip ko po itong OK Peso na online lending apps is nandoon nga po siya sa submitting entities ng CIC. Ang lending company po niya ay ang Code Block Lending Company. Okay? Code Block Lending Corporation. Yun po siya, submitting entities po siya ng CIC. Kaya medyo magiging problema nga po sa kanya, magkakaroon po talaga siya ng mababang credit score. At dahil po sila ay nagsasubmit ng report sa CIC. Ulitin ko lang, nagsasubmit niyang OK Peso, O Peso at yung K Peso. Yung tatlong yung magkakapatid na yan, nagsasubmit po yan sa CIC. Okay? Then, dahil nga sa sakit niya, hindi siya nakapasok sa trabaho. Parang gito yata yung gusto niyang ipaliwanag o sabihin sa akin na hindi nga naging maayos yung kondisyon ng katawan niya dahil sobrang stress, naiintindihan natin yan. Dahil panay daw ang tawag sa trabaho. Ngayon yung nakakalungkot na part is yung panay daw yung tawag sa trabaho nung mga OLA agent dahil dito sa kanyang utang na overdue na, hindi na siya pinapasok o pinabalik ng kanyang amo. Na ang mai-advise ko sa inyo kapag ganito, no, hindi ko alam kung ano yung trabaho nyo, kung kayo po ay isang tawag doon yung mga kasambahay, either may employer kayo o nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, it's better to seek the help of the NLRC at ng DOLE. Kasi kung yung dahilan lang nila ay hinaharas na rin sila ng OLA at yun ang dahilan kung bakit kayo hindi na pinabalik sa trabaho dahil lang sa panggugulo nito mga to, seek advice, help kayo sa DOLE para malaman kasi kung, para sa akin kasi dahil kung yun ang dahilan para sa akin illegal dismissal. Maliban na lang kung may iba pa kayong mga kasi kung nagkakasakit kayo, normal sa katawan natin na magkasakit pagka tayo ng mga problema, na i-stress, di ba? It's naman understandable. Pero yung amo nyo, I don't know kung ano pa talaga yung trabaho nyo, kung kayo ba'y kasambahay nga na meron talaga kayong mga employer-employee, tawag doon, relationship na meron kayong kontrata na ganyan, na ilang taon kayo, tapos kaya naman kayo ay nasa isang company na kung kayo man ay agency o regular o something like that, it's better to seek the help of the DOLE. Unuulit ko lang po para mas maintindihan ninyo. Kaya, kasi, hindi biro yung pagpapatanggal ng isang empleyado kung yun lang yung dahilan. Kaya ako, advice ko, ako, share ko sa inyo yung mga ginagawa ko ngayon. Nag-a-apply ako sa OLA, laging unemployed.
Hindi ko binibigay talaga ngayon. Dati, oo, yes, binibigay ko yung number, yung pangalan ng company. Pero pagka kinukuha po kasi yung number ng company, inaalam ko muna talaga kung legit yung OLA na applyan ko. Example, si Bilis. Example, si Casyalo. Example, sila Juanhan. Ito example lang, hindi yung mga katulad ng mga OLA na ganito. Yung okay peso na ang daming complain. O, sila muka-muka na ang daming complain. Ulitin ko lang, hindi ako basta-basta nagbibigay ng info ng aking company na pinapasukan. Lagi nilalagay ko employed kasi sinusubukan ko rin naman sila kung ang mga OLA na ito nagpapautang kahit wala kang trabaho, ikaw ay estudyante, ikaw ay housewife. Ulitin ko lang po yan ha. Ako hindi ko po sila iniistapa o inuutakan o ginugulangan. Yun po yung paraan ko para malaman ko kung talaga sila ay nagpapautang kahit sa mga ganong klase ng mga estado sa buhay ng mga nagsusubok humiram dito sa mga online lending apps. Kung tutusin may trabaho ko, ayoko lang ibigay sa kanila. Kasi nga, plakado na sila eh. Plakado na yung mga pangalan ng mga yan. Pero pag sila bilis, sila tala, ay binibigay ko yan kasi wala naman akong nababalata ang talagang harassment sa kanila. Unlike the okay peso, yung mga kung ano, no, yung mga, kasi bilang lang sa daliri mga OLA na hindi nangaharas. Ulitin ko ha, hindi ko sila iniistapa. Ginagamit, pero katotohanan naman may kinikita ako dito sa aking YouTube channel. Kaya itong ginagamit kong paraan ng pagbabayad sa kanila. Kaya meron na ako talagang schedule na sahod na nilalagay. Ulitin ko, hindi po yung pang-i-stop o pandaraya sa kanila dahil may nakukuha naman akong income dito. Ngayon, kung kayo estudyante at umaasa lamang sa mga magulang ninyo sa mga padala, ganun lang yon. Tapos, kasalanan na nila yon kapag kayo pinautang kahit alam nilang wala kayong trabaho. Tapos ngayon, sisingilin nila kayo ng overdue. May trabaho naman kayo. Ngayon, dahil sa ginawa nila, ano ba yung mangyayari? Mas lalo silang mahirap ang maningil. Dahil sa ginawa nila na panggugulo doon sa company o doon sa pinapasukan mo, kung ano man po yung tinatatrabaho ninyo, is magiging dahilan para mawalan kayo ng pambayad sa kanila. Di ba mas maganda nga, sabi ko nga sa inyo, mas okay sa akin yung puntahan ako sa bahay. Padalahan ako ng demand letter. Ganyan, mas magkakasundo kami. Kasi, mas magiging legal yung settlement kaysa sa ganun nakakausapin mo yung amo ko, kakausapin mo yung kasama ko sa trabaho. Ano kinalaman niya? Hindi naman yan binigay ko contact reference o yung mga guarantor o co-maker. Kung tawagin nga. Basta tinawagan mo lang nung hindi ka man lang magsabi sa akin na pwede ba namin tawagan yung HR nyo? Pwede ko bang tawagan yung amo mo para bawasan yung ang utang mo rito? Parang gusto mangyari is i-salary deduct. Kasi forward na kagad ng iyong company, yung sahod mo doon sa kanila. Ganun ba yung gusto nila mangyaring sistema? No, which is, hindi naman dapat gawin yun ng mga lending companies. Ako may mga inutangan ako mga lending companies, hindi naman ginawa yung ganyan na kinontak yung pinapasukan kong kumpanya. Ulitin ko ha, pumupunta sa bahay, papadala ng demand letter, yun ang legal. Kasi mas kailangan na private na usapan o usapin yung ganitong klase ng mga pautang kapag kayo nagkakaroon na ng mga overdue o yung mga tinatawag mga delinquent loans. Lalo na kung matagal na, kung 1 taon na, 2 taon na. Akin ako, ginawa na sa akin yun, 2 years, pero in-explain ko naman sa inyo na pumunta sa bahay. At doon kami nakapag-set dahil pinadala ko na demand letter. Okay? Yun po ang dapat nyo gawin. Lapit po kayo sa DOLE o sa NLRC para mabigyan kayo ng tamang advice kung ano yung dapat gagawin doon sa amo ninyo na bigla kayong tinanggal dahil doon sa ginawang harassment o pagtawag o panggugulo na itong mga OLA na ito. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako na pakipalo po ang aking Facebook at ang aking YouTube. Marami pong salamat sa uulitin.